Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Thelma na sumasailalim sa operasyon sa mata. Ang kanyang asawa na si Jack ay isang matagumpay na heart surgeon. Sinabi ng doktor kay Jack na magiging bulag ang kanyang asawa sa loob ng 3 araw. Nilero at tinukso ni Jack ang kanyang asawa dahil hindi siya nito makita, at nagkaroon sila ng kasiyahan. Habang naglalaba ang kanilang kasambahay na si Mai, biglang pumasok ang isang lalaki. Ang lalaki ay isang pulis na nanliligaw kay Mai. Inimbitahan niya ito sa isang konsyerto ngunit hiningi muna ni Mai na tulungan siya. Ibinigay niya ang isang film mula sa kanyang amo at pinakiusapang ipadevelop ito. Sinabi ni Jack sa kanyang asawa na dadalo siya sa isang komperensya sa Macau. Ipinangako niyang babalik siya bago pa man makakita muli si Thelma. Umalis si Jack, at nang bumalik si Thelma sa sala, aksidenteng nasandalan niya ang wireless na telepono at nahulog ito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Mai kay Thelma na kailangan niyang lumabas upang bumili ng gamot para sa kanyang hika at babalik din siya agad. Umalis si Mai, na iniwang mag-isa si Thelma. Habang naglalaro sa labas kasama ang kanyang aso, biglang tumakbo ang aso ni Thelma. Mabuti na lang at may lalaking nagngangalang Sam na nakahuli sa aso at itinali ito sa kulungan ng aso. Ipinakilala ni Sam ang sarili at sinabi niyang hinahanap niya si Dr. Jack. Sinabi niya na pumunta siya upang magpasalamat kay Jack sa pagpapagaling sa kanyang asawa na nagkaroon ng atake sa puso. Sinabi rin ni Sam na nag-aral sila ni Jack sa iisang paaralan. Inanyayahan ni Thelma si Sam na pumasok, at tinulungan siya ni Sam na makapasok sa loob. Ayaw ni Sam na magtagal, kaya siya ay umalis din agad. Madilim na at nakatulog na si Thelma. Nagsimulang umulan, ngunit hindi pa rin bumabalik si Mai. Maya-maya, may nag-doorbell. Inakala ni Thelma na si Mai iyon, ngunit si Sam pala. Sinabi niya na hindi siya makahanap ng taxi kaya pinapasok siya ni Thelma at pinahiram ng damit ni Jack. Nagkwento si Sam tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, ngunit sinabi niyang galit ito sa kanyang trabaho sa isang printing factory dahil wala itong nakikitang magandang kinabukasan doon. Nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta, na ikinatakot ni Mrs. Thelma. Nang mapagtanto ni Sam ang kanyang mga kilos, humingi siya ng paumanhin. Napansin ni Thelma na tumigil na ang ulan at sinabi ni Sam na aalis na siya. Pagkaalis ni Sam, pumunta si Thelma sa kusina upang kumuha ng juice. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit inisip niya na ito'y imahinasyon lamang niya. Pumunta si Thelma sa banyo upang maligo at hindi niya napansin na kasama niya si Sam sa shower hanggang sa aksidenteng mabuhusan siya ng tubig na nagdulot ng kanyang pagkatakot. Makalipas ang ilang sandali, habang palabas si Mrs. Thelma ng banyo, biglang tumakbo si Sam na nagkukunwaring hinahabol ang isang magnanakaw. Sinabi niya na nakatakas ang magnanakaw. Ipinaghanda ni Sam si Mrs. Thelma ng gatas at nilagyan ito ng pampatulog. Habang wala si Sam, nilock ni Thelma ang pinto at sinubukang gamitin ang telepono, ngunit naputol ang mga linya. Ilang sandali lang, nakatulog si Mrs. Thelma. Nagising siya kinabukasan at nakita si Sam na kumakain sa kanyang kama. Inimbitahan siya ni Sam na mag-almusal, ngunit nagpumilit si Thelma na magpunta muna sa pulisya para makaramdam ng kaligtasan. Ginamit ni Sam ang telepono upang tawagan ang pulisya. Naaalala ni Mrs. Thelma na hindi gumagana ang telepono at napagtanto niyang si Sam ang masamang tao. Sa buong kalbaryo ni Thelma, tinakat siya ni Sam, sinasabing babalik na ang kanyang asawa, ngunit alam ni Sam na matagal na itong pinlano, na hindi babalik si Jack sa loob ng 2 araw. Inamin din ni Sam na si Mai ay nakatali sa trunk ng kanyang kotse. Sinubukan ni Mrs. Thelma na tumakas, ngunit nakalock ang lahat ng pinto. Maya-maya, tinukso ni Sam si Thelma sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga hindi angkop na tanong, tulad ng kung naglalaro ba siya ng mag-isa. Nang magsimula si Sam na gumawa ng masamang intensyon, kinuha ni Mrs. Thelma ang isang pamalo upang hampasin siya, ngunit nagawa ni Sam na maaga ito. Makalipas ang ilang sandali, dinalhan ni Sam si Thelma ng tanghalian at inutusan siyang kainin ng steak. Tinamasa ito ni Mrs. Thelma, ngunit sinabi ni Sam na aso niya ang kinakain niya. Nagsuka si Thelma sa pagkadismaya, ngunit pinilit pa rin siyang kumain ni Sam. Nagsuka si Thelma sa banyo at kalaunan ay sinira ang lahat habang umiiyak ng malakas. Pagkatapos, pinakalma niya ang sarili at bumalik sa kanyang silid. Lumapit si Sam sa kanya at nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang asawa. Ngunit sinabi niya na isang araw ay natuklasan niyang may ibang lalaki ang kanyang asawa. Kalaunan, inutusan ni Sam si Mrs. Thelma na hilutin siya, at habang nanonood ng TV, pinagsilbihan siya ng babae ng pagkain na parang hari. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng atake sa hika si Mrs. Thelma at humingi ng gamot mula sa bag ni Mai. Kinuha ito ni Sam, ngunit hindi na gumana ang inhaler, kaya kinailangan ni Sam na lumabas upang bumili ng bago. Bago umalis, nilock niya si Thelma,
ngunit hindi niya napansin na isinuksok ni Mrs. Telma ang kanyang damit sa pinto. Nang makaalis si Sam, lumabas ng silid si Telma na malusog dahil nagkukunwari lamang siyang may hika. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga susi, ngunit nasira na lahat ito ni Sam. Naalala niya ang telepono na nahulog sa sofa, ngunit nang subukan niyang tawagan ng pulisya, namatay ito dahil sa lobat. Nawalan na siya ng pag-asa. Naalala ni Telma na may charger sa itaas. Habang umaakyat siya sa hagdan, narinig niya ang papalapit na sasakyan. Nagmadali siyang bumalik at aksidenteng nahulog sa hagdan. Sa takot, agad niyang ipinasok ang baterya sa kanyang telepono bago pa man makita ni Sam na walang kain na hinala. Tinulungan siya ni Sam na makabalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Nang umalis si Sam, kinuha ni Mrs. Telma ang baterya at inilagay ito sa charger. Kinagabihan, hinarap siya ni Sam dahil nalaman niya mula sa medical card na ang gamot para sa hika ay para kay May at hindi para sa kanya. Bago pa siya atakihin ni Sam, binanggit ni Telma ang tungkol sa asawa nito. Doon ipinahayag ni Sam na ang lalaking naging kalaguyo ng kanyang asawa ay si Jack, ang asawa ni Mrs. Telma. Sinabi ni Sam na hinayaan niya ang relasyon nila ng 2 taon dahil kailangan ng kanyang asawa ang doktor para sa kanyang karamdaman. Ngunit nang mamatay ang kanyang asawa sa atake sa puso, dito nagalit si Sam. Gusto niyang maghiganti sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa asawa ng doktor. Hindi makapaniwala si Telma, ngunit sinabi ng baliw na si Sam na malalaman ang katotohanan kapag bumalik na ang kanyang asawa. Lumabas si Sam upang magyosi at sa hindi sinasadya, isang magnanakaw ang pumasok sa bahay. Sinubukan siyang hampasin ni Telma ng payong ngunit nabigo siya. Nalaman ng magnanakaw na siya'y bulag kaya itinali siya. Sinubukan ni Telma na bigyan ng babala ang magnanakaw tungkol kay Sam, ngunit hindi siya pinansin nito at patuloy na gumawa ng masamang balak. Dumating si Sam at binugbog ang magnanakaw. Nilagay niya ang isang saging sa bibig ng magnanakaw upang pigilan itong sumigaw at hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos, may nag-doorbell. Ang pulis pala ang dumating upang sunduin si May para sa konsyerto. Nagkunwari si Sam na siya si Dr. Jack. Napansin ng pulis ang dugo sa daliri ni Sam kaya ngumiti ito at humiling na makapasok. Humiling siya ng inumin, at habang wala si Sam, umakyat ang pulis upang mag-inspeksyon. Nahuli siya ni Sam at pinakita sa kanya ang kwarto. Sinasabing natutulog ang kanyang asawa, ngunit ang totoo ay ang walang malay na magnanakaw ang nasa ilalim ng kumot. Pag-alis ng pulis, nagawang makalabas ni Mrs. Telma at nagtangkang sumigaw, ngunit huli na dahil nakalayo na ang pulis. Kinuha niya ang foil cutter sa kusina at ginamit upang putulin ang mga tali. Tumakbo siya palabas, at sa pagkakataong ito, unti-unti nang bumabalik ang kanyang paningin. Kahit pabahagya lamang niyang nakikita ang liwanag sa kalsada, nagawa niyang tumakbo palayo. Nang makita niya ang 2 ilaw ng isang sasakyan, tumakbo siya papunta rito at sumakay. Nang marinig niya ang boses ng isang babae, humingi siya ng tulong habang hawak ang mga kamay ng babae. Ngunit si Sam pala ang may dala ng katawan ni May at binago ang kanyang boses upang magtunog babae habang nagmamaneho. Naalala ng pulis ang mga litrato ng amo ni May na ipinadevelop nito, ngunit nang makita niya si Jack, napagtanto niyang hindi ito ang lalaki sa bahay. Nagmamadali siyang bumalik. Nang dumating ang pulis, nakarinig siya ng ingay at palihim na pumasok. Nakita niya si Mrs. Telma sa banyo at na-distract siya, hindi niya napansin si Sam sa likod niya. Ngayon, may armas na si Sam, dinala niya si Mrs. Telma sa sala at hinawakan ito. Nagpa siya si Mrs. Telma na makipaglaro kay Sam upang iliga ang kanyang atensyon at ihulog ang armas sa sofa. Sinubukan niyang abutin ang armas ngunit hindi niya maabot. Dumating si Jack at inabutan sila. Nagkunwari si Sam na kabit ni Mrs. Telma, kaya nagalit si Jack. Sinipa niya si Sam at pinagsisigawan ng kanyang asawa dahil sa pangangaliwa. Pinaputukan ni Sam si Jack at tinutukan ng armas, pinilit siyang aminin ang kanyang relasyon sa asawa ni Sam. Nang umamin si Jack, sinuntok siya ni Sam. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Telma, ngunit kinuha niya ang fire poker at hinampas si Sam. Pinatay ni Telma ang lahat ng ilaw at kinuha ang mga bagay na kailangan niya para sa kanyang plano. Inakalang ligtas na si Telma kaya lumabas siya, ngunit hinawakan ni Sam ang kanyang mga binti. Inabot niya ang fire poker at sinaktan si Sam. Sa wakas, nakaramdam ng ginhawa si Mrs. Telma. Narinig niya ang tawag ng kanyang asawa at humihingi ito ng tawad. Galit na galit si Mrs. Telma at hindi niya mapatawad ito. Nalilito siya dahil parang nawalan ng malay ang kanyang asawa kaya lumapit siya dito. Biglang muling lumitaw si Sam. Sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Telma at lumaban siya, hinampas si Sam hanggang sa tuluyan itong mawala. Makalipas ang ilang linggo, nakita si Mrs. Telma na naglalakad ng may kumpiyansa sa lungsod. Nang may isang lalaking nagtangkang sumingit sa pila para sa taxi at tinawanan siya, tinadyakan ni Mrs. Telma ito at sinabihan na huwag kailanman makipag-away sa babae.
Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na video.